pamilya na daw po ang gustong iligtas ng Panginoon. Talaga namang gusto ni Lord, maligtas na po yung mga bawat nanay, tatay, tsaka syempre po, ang pamilya po kasi, di ba, yung basic unit ng society. Kaya naman kung meron po tayong dapat unang pahalagahan, unang maligtas dapat, ay yan po yung pamilya natin. Kaya yun po yung sinabi ko nung anniversary, di ba, na ang unang gusto ko muna talagang bisita sa anniversary, pamilya muna. Kasi napakahalaga po ng pamilya sa atin. And doon po, kasi sa dulo, nagpa-altar call po tayo nun, di ba? Tsaka meron po tayong pinalabas na picture ng isang pamilya na lumalapit sa cross. And sinabi ko po sa inyo nung preaching na yon na yun po kasi ang pangarap ko. And naniniwala po ako, hindi naman po nagbibigay ng si Lord ng ganong pangarap kung hindi rin sa Kanya galing yun. 'Di ba? So meaning to say, si Lord po, gusto niya po na maligtas talaga ang bawat pamilya. Yan. Pero bago po yon, ay pray muna po tayo ulit. Let's pray po. Aming Ama, Diyos na buhay, marami pong salamat sa pagkakataon na ito na makapakinig kami ng salita mo, Panginoon. And ngayon po, Lord God, pinubuksan namin ang aming mga puso, Lord God, sa mga pagkilos at pangungusap mo sa aming mga buhay. Marami pong salamat sa pag-aayos mo po ng aming mga internet. At dalangin ko po, Panginoon, na ikaw po ang siyang tumulong sa amin para maunawaan namin ng mabilis, Panginoon, Lord God, ang mga sinasabi mo. And dalangin ko nga po na wag lamang ito lumipas, Panginoon, sa aming mga buhay, kundi Lord, araw-araw, Panginoon, maisakatuparan po namin ito at may apply sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Pagpalain mo po ang lahat ng mga nakikinig, ang lahat po ng mga pamilya ngayon, Panginoon, maging ang mga nanay, tatay, mga lolo't lola at mga kapatid at mga anak, Lord God. Dalangin ko na ano man ang mga ginagawa namin, kumakain man, nagbabiyahe, Panginoon, Lord God, nagtatrabaho, nag-aaral, ikaw po ang siyang maparangalan, Panginoon, sa buhay po namin, Lord God. At ingatan mo po kami, cover us with your blood. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. So how to have a strong family? Paano nga ba tayong magkaroon ng matatag na pamilya? Kung iisa-isahin nga po natin, di ba? Na tayo talaga hangga't maaari, yan ang pangarap natin, yan ang gusto natin. And actually, ang Diyos po, gusto niya po talaga ng sorry po, wait lang pa. Ah, yan. Si Lord, dahil siya po ang creator ng pamilya, gusto niya rin po na ang pamilya ay maging strong and healthy. Yan. Actually po, di ba si Lord talaga ang nagtatagpo nun. Panahon pa lang ni Eva at Adan, gusto na ng Panginoon magkaroon sila ng strong bond of marriage. Tapos kung magkakaanak sila, magkaroon po sila ng strong family. However, sa history nga po, di ba, mababasa nyo na dahil nahulog ang mga tao sa kasalanan, parang unti-unti rin na nahulog, 'di ba, yung pamilya. 'Di ba? Kung mababasa nyo si Eva at Adan, ang unang anak nila si Cain at Abel, 'di ba? Pero kumbaga parang pinatay pa ni Cain si Abel. Mababasa nyo rin na yung mga anak ni kumbaga si Abraham, dahil nga po may siya, 'di ba, yung parang yung issue niya kay Hagar, makikita nyo yung rivalry na magkapatid, yung kunwari si Ishmael tsaka si Isaac. Sa pamilya naman ni David, makikita mo na hindi rin perfect kasi may isa doon na anak niya na pasaway na pumatay ng maraming mga tao, di ba? And also, yun, kumbaga parang involved sa kanila talaga yung kasalanan. Pero tatandaan natin na although ganun nga yun nangyari sa history, pero there is still hope. Meron pa ring pag-asa at alam natin na ang Panginoon yun. Ang Diyos po ang siyang aayos ng buhay natin, and at the same time, siya po ang pwede po na makapag-restore at makapag-revive ano man ang ginawa ng demonyo sa buhay natin, maging sa pamilya natin. Maibalik ko lang po pala, ang key verse po natin dito, mababasa niyo po yan sa Deuteronomy 6:1-12. Mababasa niyo dyan sa passage na yan kung ano po yung sekreto ng maayos, tsaka masagana at pinagpalang pamilya. Yan po yung sinasabi niya na dapat mahalin mo yung Panginoon ng buong puso mo, kaluluwa, at kalakasan. And at the same time, sinasabi dyan na kayong mga magulang, ituro nyo sa inyong mga anak lahat ng mga inuutos ko sa inyo. So therefore, inuutosan ng mga magulang na yung mga katuruan ng Panginoon ay ipasa sa kanyang mga anak. And sabi nga dito, even if your children are grown or your family is broken, it's never too late to start being a strong influence for good. Pero tatandaan niyo po ito, ikaw man ay anak ngayon, ikaw man ay tatay o nanay na
nakikinig nito, meron po laging pag-asa sa Panginoon. And kahit matanda ka na, pwede ka pa rin magsimula ngayon, di ba? Kumbaga parang ano, halimbawa nung narinig mo yung title, parang feeling mo, ay, paano kaming magiging ganyan? Eh, broken nga kami. O kaya naman, hindi nga kami magkasundo sa pamilya o sa bahay. Tapos, kumbaga parang ituturo ni pastor how to be strong, how to be a strong family. Pero tatandaan po natin na ano't ano man ang mangyari, lagi pong may pag-asa at pwede po tayong magsimula kay Lord. So, umpisahan na po natin, ano po ba yung mga characteristics of a strong family? Nang sa gayon, unti-unti, di ba, nasa tulong ng Panginoon, magawa po natin siya, and at the same time, maging ganun po tayo. Di ba? Again, kung ikaw po ay anak ngayon, pwede mong ipag-pray na maging ganito yung pamilya mo. Kung ikaw naman ay tatay o nanay, ganun din. Pwede mong ipag-pray na maging ganito rin. Okay? Unang-una, how to be a strong family and characteristics of a strong family ay dapat daw po magkaroon ng godly parents. Ayan. So sa mga bago lang din dyan na nagsisimula sa pagiging magulang o nagsisimula magpamilya, ang kailangan pala sa isang pamilya talaga, kung gusto po natin na maging strong family, dapat po meron pong makadiyos na magulang. Bakit? Kasi the most powerful elements in the family are a godly mother and father who love the Lord and are devoted to Him. Diyan po talaga magsisimula, 'di ba, sa makadiyos na pamilya. Kasi kapag ang parents o ang pamilya kasi hindi makadiyos, diyan na po nagsisimula na mas scattered o maging broken ang family, 'di ba? Ang talagang pundasyon ng isang matatag na pamilya ay ang makadiyos na magulang, 'di ba? Na dapat una talaga sila na lumalapit sa Diyos at talagang matatag sa Diyos nang sa gayon ay yung buong pamilya ay maging matatag din. Kasi nga naman kapag ang nanay at tatay kumakapit sa Diyos, wala pong makakapagbuwag sa kanila. Pangalawa naman po ay consistent parents. Ayan. So medyo ano kasi to, parang marami-rami kaya mabilisan yung mga pointers natin. Pero sabi nga po dyan, isa sa mga katangian ng strong family ay consistent parents. Ano po ibig sabihin nun? Sabi po dyan, since children are influenced more by what their parents do than what they say, your actions must always match your words. Ano ibig sabihin ng consistent parents? Ang ibig sabihin po nito, kung ano yung sinabi mo, siyang gagawin mo. Ayan, 'di ba? Bakit? Kasi mahalaga po 'yan lalong-lalo na sa mga kabataan, 'di ba? Or sa mga bata natin. Halimbawa, sasabihin ng magulang, "Ako ayoko na merong nagmumura dito sa bahay." Pero siya yung number one na nagmumura. Ayan. Effective ba 'yon? So, hindi po kasi dapat meron tayong consistent parents na kung ano yung sasabihin, gagawin din, di ba? Na halimbawa, sasabihin ng ano, kayong mga anak, ayokong nag-aaway-away kayo. Pero yung magulang, nag-aaway-away din, di ba? Ano, number one na nag-aaway, di ba? So, hindi consistent yung ganon. Ibig sabihin, kung ano yung tinuturo mo sa anak mo, o sa mga anak nyo, di ba, ay dapat ginagawa nyo rin. Di ba? Kasi nga naman, ang mga anak, nai-impluensyahan sila by what their parents do, hindi ng mga sinabi lang. Okay? So, again, kung ano yung sinasabi ng bibig, siyang dapat gawin po ng ating mga, yun nga po, sa action po natin. Okay? Pangatlo, one of the characteristic din po ng strong family ay ang pagiging good listener. Ayan. Kayo po ba good listener po kayo? Ayan. Kapag po ba may kinukwento ang anak nyo, nakikinig ba kayo? O kaya naman kung sino po ang isa sa miyembro ng pamilya. Ayan. So kasi dapat daw po, tayo ay good listener. Sabi nga, children want to be heard. But when parents are uninterested or too busy to listen, kids feel unimportant. Ayan. So hindi nila nararamdaman na importante sila. Kaya mahalaga na mga magulang, dapat po matuto po tayong makinig sa ating mga anak, 'di ba? And ganun din kahit sa mga anak, matuto tayong makinig sa magulang natin. Kasi vice versa 'yan. Kailangan makinig din yung anak kapag nanenermon yung magulang, 'di ba? And kaya nga po sa school, meron kaming ano noon, yung teacher noon na sinasabi niya, pinapaliwanag niya, alam niyo bakit magulo yung si ganto, yung kaklase niyong ganyan? Alam niyo bakit pasaway yan? Tsaka papansin? Kasi posibleng sa bahay, hindi siya pinapansin. 'Di ba? Kaya ilan po sa mga kabataan po natin ngayon, ang sa labas, ang liligalig o kaya naman papansin,
'Di ba? Talaga namang ang papasaway dahil lang sa bahay kasi hindi sila napapansin. Sana po yung mga anak po ninyo, anak po natin, 'di ba? Hindi po maging biktima ng mga ganon, 'di ba? Ng mga ganong klaseng pangyayari sa buhay na kahit yung mga emotions nila, kahit yung mga internal struggles po nila, hindi po pinapakinggan ng kanilang mga magulang. Dapat po talagang willing po may time pa rin po ang mga magulang na kamustahin, 'di ba? At pakinggan ang mga kwento po ng bata. And sabi nga daw po, 'di ba, pag yung bata daw po pinapakinggan yung kwento niya, ayan, siya daw po ay nagiging masayahing bata, tsaka nagiging matalino po siya, 'di ba, na bata. Kaya naman dapat po ay pinapakinggan po natin sila. Next naman po, discipline without rejection. Ayan, so halimbawa ay yan naman po ay napakahalaga rin po kung gusto po natin na maging strong family tayo, ayan. So dapat pairalin din po natin yung disiplina sa ating pamilya, 'di ba? Pero syempre, dapat daw po hindi maramdaman yung rejection. Kaya naman, 'di ba, yung sa discipline, napakahalaga diyan ang mga pagdidisiplina gaya ng pamamalo. Pero kung halimbawang maliit pa lang 'yon, 'di ba? So pwede po nating paluin. Tapos ang sabi nga po, kapag daw pinalo, sa puwet lang, hindi pwede sa kung saan-saan. 'Di ba kasi may mga pagkakataon child abuse naman o kaya naman 'pag, yung parang puwedeng mademanda naman 'pag gano'n, 'di ba, yung parang 'pag sa ibang part o kaya naman 'pag feeling mo mapapatay mo na yung bata. Hindi naman po puwede yung gano'n, 'di ba? Napakahalaga pa rin po ng discipline, pero without parang rejection. Yung nafi-feel nila na rejected sila, parang galit ka lang, 'di ba? Kaya nga po si Charles Stanley sinasabi niya na puwede niyong disiplinahin yung anak niyo pero not to the point na for example, sasampalin niyo. Kasi ang sampal daw po pala, 10 years, 15 years, 20 years bago makalimutan yung yung pananampal. Parang isipin yung maigi yun, 'di ba? Kumbaga, kung ganun katagal, 'di ba, yung parang bago makalimutan, dapat hindi pala talaga natin ginagawa yun. Kaya sabi nga, parents should never discipline their children in anger. First, let God settle your emotions, then explain the consequence for the misbehavior. And finally, discipline in a way which doesn't send a message of rejection to the child, 'di ba? So, ang sinasabi po dito, 'wag nating iparamdam na parang galit na galit tayo, 'di ba? Parang ikalma mo muna yung emosyon mo, then bago mo pagsabihan. Next naman, parents loving one another. Ayan, isa sa mga characteristics po ng pagiging strong family ay yung parents po dapat nakikita po ng bata na nagmamahalan. Ayan, so andyan pa ba kayo? Ayan, say amen o kaya naman mag-heart kayo kung nakikinig kayo. Kasi napakahalaga po na ang parents, 'di ba po, ay nagmamahalan po. Kasi pag nakikita nila na nagmamahalan po yung at kanilang mga magulang, nase-secure sila. May mga pagkakataon nga po kapag ang magulang po nakikita po ng bata na nagbabangayan, nag-aawayan, 'di ba? Parang they feel insecure. Natatakot sila kasi anytime baka maghiwalay yung magulang, tsaka maging broken family po sila. Kaya dapat po pinapakita ng nanay at tatay na they love one another, 'di ba? And sabi, when children see appropriate affection and kind words between their mom and dad, they feel secure in many ways. Kami po ni Risa, nung bata pa kami, parang kami po, kilig na kilig po kami kay mama at papa. Pag talagang nag-a-I love youhan sila sa harap namin. O kaya naman kapag naglalambingan sila. Hindi naman po kami naaasiwa nung bata pa kami. Ngayong tumanda kami, naaasiwa na kami. Hindi, joke lang. Ayan, na ano po, yung kumbaga parang masaya ka na nagmamahalan sila, nag-a-I love youhan sila, tsaka nagyayakapan sila. And parang feeling mo nun, ang saya-saya ng bahay kapag gano'n, 'di ba? And yun nga po, I encourage everyone na kung kayo po ay nanay at tatay, ipakita niyo po na kayo po ay sweet, ayan, 'di ba, sa isa't isa. Okay po? And then sunod naman po, one of the strong characteristics ng isang pamilya ay not playing favorites. Ayan. So, sabi po dito, ayan, 'di ba? Dapat daw po ay 'wag tayong magkaroon ng paborito. Ayan, kasi sa isang strong family, kung gusto niyo po na maging strong family po kayo, dapat wala po kayong paborito. 'Di ba? Lalong-lalo na po kung ang dami niyo pong anak. 'Di ba nagkaroon po tayo ng mga problema sa Bible diyan, 'di ba? Nung time na yung kay Abraham, tapos kay Isaac, tapos Ishmael. Kasi parang obvious na obvious may
parang may paborito, 'di ba? Tapos gano'n din sa ano, yung parang kay Jacob tsaka kay Esau, 'di ba, na nag-agawan pa ng mana, 'di ba, ng birthright, 'di ba? And do'n kasi makikita na parang si ano, yun nga si Jacob, favorite po siya ni ano, Rebecca. Si Esau naman favorite ni Isaac, 'di ba? Kasi ginagawan din siya ng soup, 'di ba? So parang and ang nakita po natin na bunga nun, wala, parang naging tragic lang. And sabi, if a parent shows a preference for one child over another, the less favored child feels unloved. Kaya minsan, lalong-lalo na dun po sa mga middle child, yung mga anak po na nasa gitna, parang feeling po nila, kasi minsan, ang nabibigyan, although hindi naman po lahat, ang nabibigyan lagi ng atensyon yung panganay kasi panganay siya, 'di ba? Eh kasi panganay yung ate mo o panganay yung kuya mo, ganyan-ganyan. Tapos o kaya naman yung bunso, eh kasi bunso siya, ganyan-ganyan. Yung mga nasa middle, parang minsan napapabayaan, hindi ano, naririnig yung kwento o kaya naman yung hinaing. Kaya sana maparamdam natin sa lahat na wala po tayong paborito, 'di ba? And ano, para nang sa gayon, lahat ng mga bata ay ma-feel nila, walang ano, kumbaga wala silang pinipili, wala silang paborito, lahat kami mahal nila kami, 'di ba? Kaya yun. And then sunod naman yung admitting failure. Ayan. So, ibig sabihin po nito, kapag naman nagkamali po tayo, ayan, so dapat po willing po tayo to admit our failure. And dito naman po, advance ko na pong sinasabi, wala naman po talagang perfect na family. Tama po ba? Wala ring perfect na parents. Pero ang napakahalaga daw po doon, if that's the case, dapat po ay matuto tayong i-admit po ang failure po natin. Halimbawa, meron tayong maling desisyon, maling nagawa, maling nasabi. Kailangan po, willing po tayo to admit our sins, our mistake, di ba? Yung mga weaknesses natin. Kasi sabi nga po, no one is a perfect parent, but even times of failure can be used to train your children. Hindi mo alam, sa pagkakamali mo pa lang yon at pag-admit mo ng failure mo, pwedeng matuto yung bata, pwedeng matuto yung anak, di ba? Sa pamamagitan nun. And if you admit making a mistake, your child is more likely to be honest with you when he fails in some way. Kaya naman, halimbawa, kapag yung anak mo naman ang nagkamali, may nagawa siyang kasalanan, magiging honest din siya. 'Di ba? Magtatapat din siya sa iyo, 'di ba? Halimbawa, kunwari, pag lumaki na si Isaiah at si Sai, parang lagi niyang sinasabi kay Isaiah na, oh, dapat maging honest tayo dito ha. Pag lumaki si Isaiah, wala rin siyang ililihim kay Sai. 'Di ba? Talagang magiging honest din siya. 'Di ba? Kaya kung gusto natin na maging honest din yung mga anak natin, tayo rin dapat maging honest tayo sa kanila. Kung meron man tayong dapat ihingi ng sorry. Kasi minsan, ego rin yun, di ba? Pride din yun. Yung kunwari, nagkamali yung magulang. Di ba? Parang ego or pride niya yun na ayaw niyang sabihin sa anak niya. Parang iniisip niya, parang simbolo yun ng weakness. Parang kahinaan yung magsabi ng parang mali. Pero hindi, di ba? Strength nga yun, di ba? Na kapag sinasabi mo yung mali mo, and merong sitwasyon o kaya naman may tendency na yun pa yung ikatuto ng anak mo, di ba? So, admit your failure. And next naman, ito napakahalaga nito, praying together. Kung gusto po natin magkaroon ng strong family, i-ano po natin, i-practice po natin at i-exercise itong pagpe-pray together. Sabi nga po, di ba, yung parang gasgas na salita, yung a family that prays together, stays together. Kasi nga naman, tama naman po yun. Sabi nga po, some matters are private, but many issues can be occasions for family prayer. This doesn't have to be a nightly routine, but at least once a week, gather as a family to pray about your concerns. At minsan, di ba, ang ganda rin po kasi sa pagpe-pray together, napapag-usapan kung meron mang problema. Di ba? Halimbawa, napapag-usapan nyo, mga anak, ang bill natin ngayon sa kuryente ay 5,000. Ngayon, magpe-pray tayo, sama-sama nating ipag-pray na mabayaran natin yon. Di ba? O kaya naman, anak, wala kasing trabaho si tatay, kumbaga parang nawalan ng trabaho. Ngayon, sama-sama natin ipag-pray, magkaroon na ng work si tatay. 'Di ba? So, meaning to say, kung may mga issues man sa family, napapag-usapan, tama? And at the same time, napapag-pray. 'Di ba? Eh kasi kaya nga nagkakaroon ng mga problema sa pamilya. Unang-una, hindi napapag-usapan. Pangalawa, hindi napapag-pray. 'Di ba? Hindi na nga napapag-usapan, hindi pa napapag-pray, disaster na. Pero kapag halimbawa, ang nanay at tatay, tapos ang mga anak, 'di ba, nagpe-pray together,
tapos napapag-pray pa yung issue o problema, talagang masosolusyonan lahat ng mga suliranin. Kaya nga po noon, meron po akong naringgan po na magulang na sinabi niyang ganun yon. Parang in the middle of the service, sinabi niya na kung alam niya lang, kung narinig niya lang way back, 'di ba, yung preaching na to, parang kung alam niya lang yung mga makajos na counsel and advice regarding sa pagiging matatag na pamilya, baka siguro hindi ako naging ganito. Parang hindi naging ganito yung pamilya namin. Kaya ngayon, 'di ba, na tayo naririnig natin tong bagay na to, meron pa tayong pagkakataon na bawiin, tsaka matuto, 'di ba? Kumbaga meron pa tayong pwedeng gawin, 'di ba? Parang pwede pa natin tong i-practice, 'di ba? Para talagang mas mag-improve tsaka ma-develop yung pamilya natin. Next naman, reading the Bible together. Sabi nga po dyan, nothing is more important than getting God's word into the family. And the Lord has given that responsibility to parents, not the preacher. Tatandaan niyo po yun, ha? Hindi pastor agad, hindi preacher agad. Pamilya muna. 'Di ba? Sabi nga po, begin when your children are young by reading an easily understood version and explaining it as you go. 'Di ba? Tayo minsan, ito rin yung pagkakamali sa atin. Akala natin, ang pwede lang na mag-preach o magturo ng Word of God, pastor lang. 'Di ba? Teacher lang. Pero hindi. Sa Bible, sinasabi na ang unang teacher dapat ng Word of God o ng Bible, magulang. 'Di ba? Kung meron man unang makikitaan ng pagbabasa ng Bible, magulang talaga. 'Di ba? Kasi nga naman, hindi mo pwedeng iasa yan agad sa pastor. Kaya 'di ba, kaya minsan po, kunwari sa mga kabataan po natin, minsan ang agad nababato agad ng sisi, bakit naging ganun yung anak, yung pastor, porket hindi daw binabantayan, porket hindi daw nagtuturo tungkol sa ganito. Teka lang po, 'di ba? First and foremost, ang una muna talaga dapat na magtuturo ng salita ng Diyos sa kanila, magdidisiplina, walang iba kundi ang magulang. And ganoon din po sa pagre-read ng Bible together. Kaya halimbawa may mga tanong din yung mga anak nyo. Kapag sila po ay may mga tanong, pwede nyo po silang sagutin. 'Di ba? Na Papa, bakit nga ba ganito yung sinasabi sa Bible? Papa, ano po, sino po ba si Noah? Ganyan ganyan. So masasagot nyo, 'di ba? And ngayon, syempre, ang tungkulin din naman ng pastor, if ever naman na hindi rin alam ng magulang. So doon na papasok yung pastor na pwedeng magtanong may magulang doon sa pastor, ay pastor, ano nga ba sagot dito? 'Di ba? Yun. Pero syempre, yun nga, tulungan po tayo dito, pastor, tapos yung mga magulang, ihuhubugin po natin yung mga kabataan para nang sa gayon yung next generation o young generation lumaki talaga ng mga makajos. Amen? Ayan. So, sunod naman, attending church together. Ayan. So, marami po, ito talaga ang dapat nating diinan din, di ba? Na dapat po, nakikita rin po sa atin na uma-attend po tayo ng church together. Ayan. Sabihin nyo nga, i-type nyo nga po, together. Ayan. Type nyo po dyan sa comment and message section natin, sabihin nyo together. Ayan, na dapat daw po pag nag-church tayo, sama-sama. Hindi lang po yung anak, hindi lang po pamilya. Kailangan sama-sama. Kaya tayo, madalas, nagkakaroon din po tayo ng mga, parang kunwari, magkakaiba tayo ng prinsipyo. Minsan nagagalit yung magulang. Ikaw, nag-iba ka na, magmula nung nagsimba ka. Kasi hindi niya pala narinig yung preaching na dapat ganito, ganyan. 'Di ba? O kaya naman, yung anak yung nagagalit. Kayo naman, ganito na kayo, ganyan-ganyan. Kasi hindi sila parehas ng napapakinggan. 'Di ba? Pero halimbawa, ang nanay at tatay, 'di ba, ang mga anak nag-church together, pare-parehas babaguhin ni Lord. Pare-parehas nako-correct, pare-parehas minomold, hinuhubog ng Panginoon. Kaya pagdating ng bahay, 'di ba, talaga naman, 'di ba? So, mas lalong nag-i-improve. Dati po ang testimony ng bahay namin. Kami po kasi noon, magsisimba lang kami tuwing Pasko o kaya naman tuwing may birthday, 'di ba? Tapos pag uuwi pa, pupunta na nga sa simbahan, late pa, 'di ba? Sasawsaw lang ng ganun ng konti sa dun sa sawsawan sa Catholic, tapos gaganon-ganon, tapos konti lang tapos peace be with you, peace be with you, 'di ba? Parang gaganon lang kami, tapos pag uwi ng bahay, away din, 'di ba? Kasi bakit? Nagsimba nga pero hindi naman nilalagay sa puso, 'di ba? Pero nung naging Christian po kami, natuto na kami. Ayan, so natuto na kami na dapat hindi pala nalilate, tapos nilalagay po talaga dapat sa puso yung mga natututunan,
pag-uwi ina-apply, 'di ba? So asahan po natin 'yan kapag nagsimba na together ang pamilya, mas lalo po kayong pagpapalain ni Lord. May improve po lalo ang buhay po natin. Yung mga problemang kinakaharap po natin, makikita natin unti-unti pong nasosolusyonan. Kaya kung may katabi ka po, sabihin mo po sa katabi mo, simba po tayo sa linggo. Ayan. So, simba po tayo together. And kaya sabi nga po, it's important for parents to set an example by attending church with their children early in life. Kasi when they are old enough, take them with you to the adult service so they learn to appreciate worshiping God and learning His Word. Kaya nga po nakakatuwa. Ngayon, meron ng mga ganong mga magulang po sa atin na kahit napakaliit pa nung anak, dinadala na sa church. Kasi hindi nyo po alam, training ground yon. Di ba? Halimbawa, si Amari, nadadala na agad sa church. Si Isaiah, kahit mga maliliit pa yan, di ba? Si Andrea, nadadala na sa church. Kumbaga parang kahit maliliit pa yan, naaano kasi sila, natitrain na pumunta na sa church. Ngayon, paglaki niyan, hindi mo na kailangang utusan yan. Bakit? Kasi natitrain na sila, nasasanay na sila na maglingkod, na magsimba sa Panginoon. Eh unlike dun sa teenager na, o kaya naman college na, tapos tsaka mo yayayain sa church, aayawan ka lang yan. Kasi ang pipiliin niya, barkada niya, o kaya mall niya, di ba, magmo-mall na lang siya, di ba? Pero habang bata pa, napakahalaga na tinitrain po natin sila na magsimba. Amen! Amen. Kasi nga po, yung mga ginagawa natin sa church, hindi po natin yan nagagawa pag sa bahay. Hindi tayo makapag-worship ng sama-sama, di ba? Hindi tayo makapag-fellowship ng mag-isa, di ba? So, kailangan po natin ang church. Next naman, encouraging children to have private devotions. Ayan. So, ang isa pong strong family, ina-encourage po ang mga anak na magkaroon ng devotion. Sabi nga, children need to develop the habit of reading God's Word for themselves. If they have trouble understanding a passage, instruct them to ask you for help so they aren't left with unresolved questions, di ba? So, tinuturuan natin sila mag-devotions. Kami po sa Impact Team, nakakatuwa po kasi yung mga Impact Team po na kabataan, tinuturoan po siya ni Pastora Mer, 'di ba? Sila ni Pastora Mer na talagang iniisa-isa. O ganito mag-devotion. O ganito ang ang Bible, 'di ba? O patingin ng notebook. O ganito yung dapat gawin. Talagang parang systematically isa-isa tinuturo sa kanila 'yon. And sana po ang wish ko po dumating din yung time parents ang gumawa nun sa kanilang mga anak. Nauna pong magtuturo ng devotion sa mga anak ay ang magulang. O anak ha, kailangan kahit isang chapter lang, 'di ba, basahin mo 'to. Naalala niyo yung testimony ni Tony Gonzaga doon sa kanyang vlog, 'di ba? Na si daw Tatay Bonoy, kaya sila lumaki daw na nagbabasa ng Bible kasi si Tatay Bonoy, bata pa lang sila sinasabi na magbasa kayo ng Bible kahit isang chapter, 'di ba? Tapos hahagupitin sila, papaluin sila pag hindi sila nagbasa ng Bible. Kaya dinadaya daw yun ni Tony Gonzaga. Pero nung time na yon na lumalaki daw si Tony, parang na-try niyang basahin. Tapos nung pagbasa niya, kahit kailan daw, hindi niya na daw sinara yung Bible niya. Kasi bakit? Nakita niya na ang ganda. Nakita niya na ganito pala yung Bible. Ang ganda ng mensahe. Mahal na mahal pala ako ni Lord. 'Di ba? Tinuturuan daw siya, binabago daw siya ng Bible. And isipin nyo, kung mamahalin daw po ng mga anak yung Bible, isipin nyo po, di ba, parang gaano kalaking blessing yon, gaano kalaking tulong yon sa parenting, di ba, na yung anak nyo maka-Diyos na, di ba, yung anak nyo talagang natututo na parang on their own, di ba, na makipag-usap sa Panginoon. Kaya yun po ang ipag-pray natin, yun po ang i-practice natin. Then, sabi po dyan, teaching children how to handle money. Ayan, characteristics po ng strong family, ayan daw po. Dapat daw po pala tinuturuan ng mga anak na mag-budget at humawak ng pera. Nang sa gayon, kapag lumaki sila, hindi sila gastador at gastadora. Diba? Kasi dapat daw po, unang stage pa lang po ng buhay po nila ay natututo na sila. Sabi nga po, start by instructing them to save some, give some, and spend some. The biblical example of a tithe of 10% is a good place to begin training them to give to the Lord. Kasi ang pinaka-importanting malaman po ng mga kabataan o ng bata kasi na na bagay ay hindi lahat ng kanya ay kanya lang. Hindi lahat ng pera niya kanya lang. 'Di ba? Kaya dapat po ang ituro natin sa kanila yung pera na 'yon,
dapat ang gawin doon, save, 'di ba? Give and spend. 'Di ba? May iipunin itong pera na 'to, itong na kumbaga parang natanggap mo, yung iba doon, hindi doon lahat gagastusin. Yung iba ibibigay, i-share, yung iba isa-save, 'di ba? Iipunin, and yung iba, yun naman ang gagastusin. And sabi nga ni Charles Stanley, ang pinakamagandang example daw po, ang biblical example na pwede nating ituro doon ay yung tithes. 'Di ba? Na hindi lahat ng pera mo sa iyo, yung 10% diyan, yung bahaging ito ay sa Diyos. 'Di ba? Parang imagine niyo kung ang bata ay matututo agad, 'di ba, na magbigay sa Panginoon, mag-share ng blessing, 'di ba? Paglaki niyan, mapagbigay yan. 'Di ba? Paglaki niyan, hindi yan madamot sa iyo, hindi yan madamot sa mga tao, 'di ba? Kasi giver siya. At paglaki niya, automatically, kung magkakatrabaho siya, pagpapalain siya. Kung magkaka-business siya, talagang sasagana. 'Di ba? Kung magkakapamilya din siya, talagang masaya. Kasi bakit? Simula pa lang ng buhay niya, tinuruan mo na siya. 'Di ba? Kaya paglaki niya, alam niya na ang gagawin. Okay po? So, sunod naman po, discouraging criticism in the family. Yan. So, dapat po ang isa sa mga characteristics ng pamilya, dini-discourage po natin yung criticism. Yung mga pag-aaway-away, 'di ba, sa mga magkakapatid, 'di ba? Yung parang pag nakita natin, nagsasabi, pangit, mas pangit ka, mukha kang unggoy, ikaw naman butiki, 'di ba? Kumbaga parang kapag simula na ng may naririnig tayong ganun, so i-discourage natin yung ganun. Hoy, wag mong gaganyanin ng kuya mo, 'di ba? Yung sasabihan mo na oh, wag nyong ginagawa yan, ha? Yung parang disiplinahin talaga natin na masama yung bullying, 'di ba? Kasi minsan hindi nagsisimula ang bullying sa school eh, 'di ba? Minsan nagsisimula sa bahay pa lang eh, 'di ba? Kumbaga parang kaya dapat ang una po talagang discourage ng criticism sa family ay yung mga magulang. Next naman, sharing your heartaches, disappointments, trials, and tough times. So hindi rin po pala yun dapat nililimitahan. Minsan kapag may mga struggle din tayo nararanasan at mga burden, pwede rin daw po pala natin yun i-share sa mga bata. Hindi naman para maging burden sa kanila, kundi para maging, yung parang alam nyo yun, learnings, 'di ba, sa kanila. Yung parang makasama nyo sila sa pagpe-pray, and at the same time, maintindihan nila kung ano yung lagay ninyo, 'di ba? And at the same time, para rin ma-release kayo sa mga burden, 'di ba, na nararamdaman o nararanasan natin. Next naman, allowing difficult question. Isa po sa mga characteristics ng strong family is yung dapat handa kang humarap sa mga mahirap na tanong. 'Di ba? Halimbawa, may tanong na bakit po ganito si ano, bakit po ganyan siya, 'di ba? So dapat alam mo kung ano yung isasagot. Kaya dapat po ready po tayo. Huwag po kayong magagalit kapag may mga tanong, tanong ka ng tanong. Bahala ka diyan, kausapin mo tatay mo. Huwag gano'n, 'di ba? So dapat kumbaga, tsaka 'di ba kapag minsan sabi nga daw 'yun kapag yung bata tanong ng tanong, ibig sabihin hindi mausisa, kundi matalino yung batang 'yon, 'di ba? Dati po naalala ko nung bata ako, tanong ako ng tanong kay papa, "Papa, yung malaking sigarilyo diyan?" 'Yun, Meralco pala 'yun, 'di ba? 'Yun pala yung napoko. Yung pa sinasabi ko, yung ano ba yung eroplano, hindi yun mababangga dun, parang gano'n. May mga question akong gano'n. Eh, si papa ready naman siya magtanong, 'di ba? Nung si mama na yung tinanong ko, "Ma, ano ibig sabihin ng welcome?" "Welcome sa buli." Joke lang. Ayan, ang sagot niya walang anuman. So, pero ayun nga, at least sinagot ako ni mama, 'di ba? So, kasi kasi akala niya lahat ng welcome walang anuman, 'di ba? So, kaya naisip ko nung bata ako, okay, walang anuman sa buli. Ayan, so kasi gano'n. Pero at least 'di ba, hindi niya ako inaano na, "Wag kang kakaano-ano, wag kang tatanong-tanong diyan," 'di ba? So, yun. And then next naman, building biblical convictions into their lives as a guide. So, dapat tinuturo rin pala natin yung mga conviction. Ibig sabihin ng conviction, ano yung tayo mo sa bagay na to, 'di ba? Dapat binibuild natin 'yan, 'di ba? Kumbaga parang parang natin, paniniwala natin tungkol sa pagnanakaw, 'di ba? Anong natin, stand natin tungkol sa mga homosexual, anong stand natin tungkol sa ganito, ganyan, 'di ba? So dapat inaalam natin ano yung convictions nang sa gayon alam ng mga anak natin, 'di ba? And then next naman, spending time with your children. Ito laging sinasabi to sa amin ng mga parang halimbawa nila Pastora Det, na dapat daw po kahit habang bata pa daw po,
yung ating mga anak, nag-i-spend time tayo sa kanila. Kasi bakit? Paglaki nila, isa yun sa mga babalik at babalikan nilang memorya. 'Di ba? Na nakakatuwa. Ako naalala ko nga noon, ang isa sa mga memories namin nila mama at papa na hindi ko makalimutan, yung 'pag pumupunta kami sa Alabang, pupunta kami sa palengke nun, hawak ako ni papa sa isang kamay, hawak din ako ni mama sa isang kamay. Tapos tatawid kami dun sa parang Alabang Viaduct ba tawag dun or basta dun sa Alabang palengke. Tas lalambitin ako sa mga kamay nila. Tapos ano, parang itatawid nila ako dun sa kalsada. Tas parang ang saya-saya ko nun na naglalambitin sa kanila. Parang sa part ko nun, parang it's fun, parang masaya, 'di ba? And yung mga bata kaya na yan, kunwari yung mga maliliit pang bata, ano pong mga naaalala nilang masasaya when it comes po sa mga family bonding natin, sa mga memories, dapat po may ganun sila. Hindi yung parang laging lungkot yung naiisip nila, hindi yung laging pagalit yung naiisip nila. Dapat may naiisip din sila o naaalala na masasaya, 'di ba, na bagay. Kaya dapat may mga naaalala na si Faith, 'di ba, pagdating ng araw, sila Isaiah, may maalala silang mga bonding memories, sila Marian, at yung mga iba pa po na bata. Kaya ano, i-bonding natin sila. Sabi nga daw po, 'di ba, minsan na lang silang maging bata. Kaya naman bonding natin sila. Next naman, being willing to ask for forgiveness. Ika nga yun nga kapag na-hurt mo sila, pag may mga kumbaga parang nasabi ka sa kanilang alam mo mali, ikaw yung mali, ask for forgiveness. Huwag kang mahihiya, huwag kang yung parang ano parang ma-pride, 'di ba? Mag-sorry ka talaga kung kailangan mag-sorry. Sabi nga dun sa It's Supernatural, may anak, meron doon anak, parang ilang taon siyang bitter sa tatay niya. Pero nung nag-sorry na yung tatay niya, as in nakalaya daw siya. Parang lahat daw ng mga tinik sa puso nawala, 'di ba? Isipin niyo isang sorry lang 'yun nung tatay. Kaya imagine ano yung ano kumbaga kapangyarihang hatid nito sa mga tao o sa mga anak na pagsosorihan natin. Next naman, supporting children equally. Ayan, so kung sinuportahan mo yung isa, suportahan mo rin yung isa. Kung inattendan mo yung graduation ng isang anak mo, attendan mo rin yung bunso. Lahat attendan mo, 'di ba? Puntahan mo lahat, 'di ba? Kasi baka naman magselos pag yung isa pinuntahan mo sabay yung isa may excuse ka. Dapat lahat po sila. Support your children equally. Next naman, being honest with your children. Sabi nga, deception teaches a child to become distrustful of the parent and of other people. Na kung kumbaga dapat po ay ano, yun nga po, nagiging honest tayo sa kanila. Meron tayong, ano, kumbaga parang tapat tayo, wala tayong sikreto na sinasabi. Kaya dapat, halimbawa sa pamilya nga, di ba, yun ang sinasabi ko, na dapat walang sikretuhan. Di ba? Dapat ano, transparent tayo. Dapat sinasabi natin lahat sa kanila. And also, being a refuge for one another. Na kapag may mga problema, damayan po natin. Uy, may problema si nanay, comfort natin, pag-pray natin. Uy, si tatay pagod, anin natin, masahihin natin, di ba? Talagang ipag-pray natin, palakasin siya ni Lord, bigyan natin ng pagkain, di ba? So sino man po ang may problema, and be a refuge for one another, di ba? Kasi sino pa ba ang magdadamayan? Tayo-tayo din, di ba? Kundi tayo-tayo rin. And ngayon, ano naman ang role ng children in a strong family? Kasi 'di ba parang panay pang magulang 'yun, 'di ba? So dito naman ang role ng children, sabi, when conflict and pain is the result of a child's action, he has a responsibility to ask forgiveness, make amends, and seek to honor his mother and father in all ways. Again, so sa mga anak naman diyan, kung ikaw naman ang mali, so dapat daw mag-sorry ka sa iyong mga magulang. At dapat daw baguhin mo ang sarili mo, make amends, 'di ba? Or magbago ka ng ugali and i-honor mo pa rin ang nanay at tatay mo, 'di ba? And ika nga, 'di ba, sabi sa Bible, sa lahat ng ano commandments, doon sa 10 Commandments, yun lang ang may kaangkop kasamang pangako, 'di ba? Yung honor your father and your mother. May pangako siya, 'di ba, na hahaba ang buhay mo kapag inhonor mo si mother and father, 'di ba? Kaya dapat yung mga anak, lagi niyo po silang irespeto, 'di ba? Yung mga nanay at tatay natin. And kahapon nga, ang lulungkot ng mga tanungan sa adult fellowship, doon ko mas na-appreciate yung mga elderly natin, 'di ba? Yung mga nanay at tatay natin, yung sumasagot nga rin si mama at papa, parang feeling ko na ano yung puso ko, na parang sa isip-isip ko, ganito pala yung naiisip nila, ganito pala yung nararamdaman nila habang sila ay tumatanda. Kaya parang naisip ko na, oo nga, dapat laging i-honor pa rin yung mga magulang, di ba? Although
Siyempre, hindi naman sila perfect, pero dapat i-honor pa rin sila. And last na lang, ito, siyempre, ano naman ang role ng grandparents? Kung meron ng mga lolo't lola dyan, ano po ang mga role nyo in a strong family? Sabi dyan, grandparents can have tremendous influence in the lives of their grandchildren if they make themselves available and are willing to listen and spend time with them. So yun naman pala, may role pa rin ng mga lolo't lola. Pwede po kayong makinig sa mga kwento ng apo nyo, 'di ba? And pwede nyo po silang i-instruct kung meron dapat pong ituro sa kanila. Kaya naman kahit mga lolo't lola, tatandaan po ninyo may purpose pa rin ang buhay po natin. Pwede kayong maging coach, pwede kayong maging counselor and advisor, 'di ba? Ng mga anak nyo at mga apo nyo. Kasi kayo po yung marami nang nakita sa mundong ibabaw, 'di ba? Kayo na po yung maraming natutunan, maraming experience. Kaya naman kayo po yung pwedeng mag-advise sa mga nakakabata. Amen po? Amen. So, in conclusion, ito po ang conclusion po natin. Ano po ang response natin? Kaya may tanong po dito, what things are you doing to be the spiritual champion in your family? Kaya naman, bilang isang miyembro ng pamilya, ano daw ang pwede mong gawin, 'di ba? Para maging strong yung family mo. So, kung lahat ng 'yon, 'di ba, may natutunan ka, kung nakita mo na ay gusto ko noon, 'di ba? Mabuti pa lang gawin 'yon. So, i-apply po natin sa tulong ng banal na spirito. And next question, sabi nga po, is there one thing you can improve on this week to keep your family focused on God's plans for their lives? Ayan, meron ka bang pwedeng gawin or i-apply itong week na to para makita mo, 'di ba, na mag-improve yung buhay ng pamilya mo tsaka mangyari ang kalooban at plano ng Panginoon. So kung meron kang magagawa, gawin mo na ngayon, 'di ba? Kumbaga, wag ka nang maging madamot, wag ka nang mag-alinlangan pa, gawin mo na ngayon for a betterment, para sa improvement ng ating pamilya. Kaya po, ngayong gabi na to, I pray, di ba, na itong mga nasabi po natin na characteristics po ng pamilya po natin ay mag-manifest sa family natin. As we believe in the Lord at habang nakakapit po tayo sa Kanya, I pray na yung pamilya natin ay maging mga malalakas, maging matitibay na mga pamilya natin for the glory of God. And tatandaan natin, although aminado tayo na hindi naman po tayo perfect, pero tatandaan natin na kay Lord, laging may pag-asa. Pwede pa rin po tayong mag-improve at pwede po tayong magbago. Hindi pa po huli ang lahat. Amen! Amen. Palakpakan po natin si Lord sa kanyang mensahe ngayong gabi na to. Okay.